a few different considerations to know about sa pagkagutom in this lifestyle, lalo na pag magsa-start pa lang tayo sa fasting journey natin, for example. Mahalaga ma-meet natin yung critical na macronutrient. So, anong macronutrients? Dalawa pala sila. Protein at saka fat. Kailangan ng katawan natin kasi hindi kayang gawin ng katawan natin on its own. Ngayon, yung proteins and fats po na yan actually also act on your hunger and satiety hormone. So, hunger hormone, ghrelin, yan yung hormone ng pagkagutom. Leptin is yung ating satiety, yung pagkabusog. So hanggat hindi ka kumakain ng enough na protein and fat, hindi masasatisfy yung signaling, yung dalawang hormone na yun. So ano mangyayari sa'yo? Of course, mangyayari sa'yo, ikaw ay lagi magugutom. So it is not enough na, mag low carb lang ako tapos panay vegetables na lang kinakain mo. Hindi mo na-meet yung iyong protein fat requirement, or kumakain ka man nga ng protina, kaso kinain mo 2 itlog lang. Hindi po enough yun. 2 itlog, 15 grams of proteins lamang yun. Makikita po nyo dyan na yung 4 na itlog ay 30 grams lamang yan. So imagine kung kayo po ay 50 kilogram, for example, 50 kilogram times ano ba yung requirement per day? Gamitin natin yung number na 1.5. Yan yung middle number between 1.2 to 1.7 grams of protein per day, which is our requirement actually. Kung gagamitin natin yung middle value niya na 1.5, kung kayo ay 50 kilograms, tapos ita-times nyo ng 1.5, then ang kailangan ninyo sana ay 75 po, ano? So kung ang kinain nyo ay 2 lamang itlog, 15 grams lamang po yun. Nasaan na yung 60 grams? No wonder, magugutom talaga kayo. So, meron tayong mini-meat na protein and fat requirement. Anong requirement sa taba? Up to satiety. Hanggat feeling mo busog ka na, that's it. Yung kinakalculate yung fat requirement talaga, yun yung mga nagnanais magdagdag ng timbang. Yun, kailangan mo i-calculate. Pero kung ikaw ay nagnanais na magbawas ng timbang, don't calculate, just eat up to satiety hanggat mabusog ka na. So ano pa ang pwedeng gawin? Magdagdag tayo ng fiber. Baka kinukulang na rin sa fiber. Yung iba, excited, mag-carnivore for example. That's very good for healing. Pero kung talagang sa panimula ay nag-a-adjust pa lang tayo at talagang grabe yung gutom, dagdag lang ng onti ng fiber, baka makatulong. Saan galing ang fiber? Mainly from whole foods, plants, ganon. Kung hindi naman kayo oxalate sensitive, pwede naman yun makuha doon. Adequate hydration is also important. Minsan, thirst lang talaga yan. Yung akala na gutom, thirst lang pala. And then, if you meet all the requirements, so, meron na kayong protina, meron kayong taba, nag-fiber na rin kayo, okay din yung inyong fluid intake, then wala na kayong dapat ipangamba.